Hi, hello mga masugid po naming taga-subaybay ng ating programang AAP or Araw-Araw na Pagpapala. Nawa muli ang pagpapala ng Diyos ay subaatin sa araw na ito. At bago po tayo pagpatuloy, pwede po ba tayong sama-samang dudulog sa Panginoon sa maikling panalangin? Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa muling pagkakataon na binigay mo sa amin para muli tumanggap ng iyong pagpapalang inilaan para sa buhay ng bawat isa. At the same time, to give glory to your name, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos na karapat-dapat na papurihan at pagtiwalaan na pinagmumulan ng lahat ng aming kailangan sa araw-araw. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ngayon po, ito po ang ating pong pag-uusapan dahil napakahalaga po ng bawat sa atin ay patuloy na napapalakas at na-encourage dahil ang mundong ginagalawan po natin ay tunay nga na pong punong-puno ng mga nakakadismaya, nakakadisappoint, nakakapanghina sa ating pong buhay. So sa araw na ito, pag-usapan po natin sa maikling sandali ang karanasan ni Haring David kung paano po siya nakatanggap ng kalakasan dahil kagaya natin si Haring David ay tao din na nakakaranas ng discouragement o yung disappointment o pag-aalala o takot sa buhay dahil nga po sa mga nangyayari po sa ating paligid. So ito po yung kwento na gusto ko pong i-share mula po sa 1 Samuel chapter 30 verses 1 to hanggang pababa po yun, pero yung verse 6 po yung aking kukunin. Ang sabi niya po doon sa NIV version, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of sons and daughters, but David found strength in the Lord. So ito pong kwentong ito sa Tagalog, babasahin ko lang po. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Mamaya po may tatlong bagay po akong ginawa ni Haring David kung paano po siya nakakuha ng kalakasan ng loob, katatagan, sa kabila po ng sitwasyon na kanilang naranasan that time. Alam niyo ba itong kwentong ito? Ganito po kasi nangyari. Nung sinaharing David kasama ang kanyang mga tauhan ay kasamang nakikipagdigma kasama ang mga Pelisteo before chapter 30. So ang mga kababayan o mga tropa at kasama ng mga pamilya ni Haring David ay nagkampo po sila doon sa tinatawag na Siklag. So that time, dahil wala si Haring David kasama ang kanyang mga sundalo, sinamantala ng mga Amalekita na nilusob ito pong tinatawag na Siklag na kung saan nandoon yung mga asawa ni Haring David kasamang kanyang mga anak at saka mga anak at mga asawa ng mga tauhan niya. Alam nyo, pagbalik ni Haring David kasama kanyang mga sundalo sa kanilang pinagkakampuan sa Siklag, nadatnan nila na kinubkob ng mga Amalekita ang kanilang mga mahal sa buhay. So, kinidnap, talagang kinuha pati yung dalawang asawa ni Haring David, si Abisa at si Abigail, kasamang kanyang mga asawa at anak ng mga tauhan. So, itong nangyari. Dahil sa pangyayari, mismong mga tauhan ni Haring David ay nagkaroon na rin ng galit. At wala silang ibang sinisisi kundi si Haring David dahil sa pangyayari na kung saan pagdating nila doon sa Siklag, nawala na ang lahat ng kanilang mga mahal sa buhay, pati ang mga maari-arian nila kasi kinubkob lahat, kinidnap lahat ng mga Amalekita. So, eto ngayon, dahil pinag-uusapan ng mga tauhan niya na pagbabatuhin o patayin, gusto nilang patayin si Haring David. So that time, feeling ni Haring David, wala na po siyang kakampi. Imagine, siya yung leader nila, tapos mga mismong tauhan niya, nawala ang tiwala sa kanya. So, anong ginawa niya? So, dahil ramdam ni Haring David yung bigat na yon, yung burden na yon, yung responsibilidad na yon, so nakaramdam po siya ng discouragement at kapanghihinaan ng loob. So, salamat sa Diyos, si Haring David, kilala niya kung sinong tunay niyang kakampi. Kaya ang ginawa niya, tatlong bagay po, kaya na-regain yung strength niya. Kaya nga yung title ng ating pinag-uusapan,
Encourage yourself in the Lord. So alam nyo, sa panahon po din ng laban sa buhay o mga karanasang tila nakapanghihina sa ating pong mga buhay, napakahalaga po na kilala po natin kung sino yung tunay natin kakampi sa buhay. So si Haring David, yan po yung isang malinaw sa kanya kasi yung mismong mga kasama niyang tropa, mga sundalo niya, akala niya kakampi niya nung mga panahong yon, lalo na nung sila po ay dumanas ng napakatinding pagsubok sa buhay. Pero nakita niya, wala isa man sa kanila ay naging kakampi niya. Bagkos galit na galit sa kanila, sa kay Haring David, na halos siya ay patayin na. Kaya, ang ginawa ni Haring David, tatlong bagay, tandaan po natin. Now, ito din po ang gagawin natin kung sakasakaling meron tayong nararanasan sa buhay na to na discouragement, disappointment, distress, na-stress na tayo dahil sa feeling natin, parang wala na rin nakakaintindi sa atin, wala pong kumakampi sa atin para magkaroon tayo ng kalakasan na harapin ang bawat laban sa buhay. Number one, na ginawa ni Haring David, siya po ay lumapit at nag-pray sa Panginoon. So yan po yung sinasabi niya sa Psalms 34 verse 4, I prayed to the Lord and He answered me. He freed me all my fears. Sabi ng salita ng Panginoon sa Psalms 34 verse 4. At yun nga po yung ginawa ni Haring David sa verse 6 sa 1 Samuel chapter 30 verse 6. So nung naramdaman niya, nakita niya na ang bigat nung dating sa kanya na siya ay ma-discourage na, unang-unang ginawa ni Haring David ay lumuhod sa Panginoon at nag-pray. Idinulog niya lahat sa Panginoon dahil kilala ni Haring David kung sino ang tunay niyang kakampi sa bawat laban. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. So yan po yung ginawa niya. Nag-pray siya. Number 2, na kailangan natin gawin, we must realize that God is in control. Napakaganda pong reminders po sa atin. Tandaan po natin, mga minahal po naming mga kapatid at sumusubay sa programang ito, napakahalaga po na huwag po natin makakalimutan na ang Diyos po natin, sinasamba at pinagtitiwalaan, kontrolado niya ang bawat sitwasyon natin. Kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa kakomplikado ang sitwasyon natin, huwag na huwag po natin kakalimutan. God is in control. Pwede ba natin sabihin sa ating mga sarili sa mga sitwasyon, God is in control. Napakaganda pong reminders po sa atin. And then lastly, na ginawa ni Haring David, he asked God what to do. So, yan po yung napakagandang attitude po natin in times po na napakarami po mga conflict at mga magulong sitwasyon sa ating mga buhay. Habang dumudulog tayo sa Panginoon, malaya po natin sabihin lahat sa Kanya at tanungin, Lord, ano po bang gagawin ko? Lord, ano pang mga kailangan kong hakbang para malampasan itong problemang ito? Ganon po ang ginawa ni Haring David. So, sinabi niya, sa verse 7 and 8 ng chapter 30, di ba? Sabi niya doon, Lord, ano bang gagawin namin? Susugurin ba namin lahat itong mga Amalekita? Alam nyo, sumagot ang Panginoon. Go! Sugurin nyo. Kaya napakahalaga po ang patuloy na pakikinig sa mga instruction ni Lord sa bawat sitwasyon natin. Marahil kapatid, meron kang pinagdadaanan sa mga sandaling to na nakakapanghina ng iyong kalooban, then huwag mo pong kalilimutan itong tatlong bagay na to na kailangan natin gawin para ma-regain, masustain yung ating lakas na lumaban sa bawat hamon sa buhay sa araw-araw. So, kung mayroon ka pong gagayang sitwasyong ito, tayo po ay dudulog sa panalangin. Okay lang po ba, mga minamahal ko pong taga-subaybay? Para gayahin po natin yung ginawa ni Haring David. Maaring nanghihina ka ngayon, maaring may mga disappointment ka ngayon, maaring mayroon kang kinababahala sa araw na to, then, tayo po ay dudulog sa Panginoon at hihingi muli ng pagpapanibagong sigla at lakas. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa araw na ito na kami po ay pinaalalahanan mo na wala pong ibang pagmumula ng aming kalakasan sa panahon na kami ay nadi-discourage, nadi-dishearten,
kundi ikaw lamang, Panginoon. Maaring mga inaasahan po namin, mga kakampi, mga nakakaintindi sa amin ay hindi sumasang-ayon sa sitwasyon namin, pero ikaw, O Diyos, na tapat na nangako, handa mo kaming alalayan at palalakasin. Kaya naman po, Ama, pagpalain niyo po ang bawat may mga discouragement, yung napanghihinaan ng loob dahil po sa mga iba't ibang mga kinakaharap sa buhay sa araw na ito o sa mga managdang araw na muli maranasan po nila yung pagpapanibagong lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, kung meron po silang nalalabuang mga hakbang o steps sa kanilang paggawa ng desisyon, then Lord God, speak to them, Lord. Hayaan mo na marinig nila yung instruction mo kung papaano po kami sumulong sa buhay na ito at sa bawat hamon sa buhay na ito. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, again, mga minamahal po namin mga kababayan, salamat po sa patuloy na pagtunghan niyo po sa ating pong programang Araw-Araw na Pagpapala. See you again tomorrow. Bye-bye!